Okay, ito naman, tingnan natin si Chis Escudero. Ito, alam naman natin si Chis Escudero, nakagitna po ito. So, credible siyang magtanong. O, tingnan natin kung ano ang masasabi niya kay Matibag. Just a few questions. Anika, kindly turn on the timer too. Just to be sure that I'm within the time. Director Matibag, ito ba ang unang pagkakataon na may binuong task force para mag-imbestiga sa mga banta laban sa Pangulo? Sa pag-aalala ko po, opo. Sa kasaysayan ng NBI? Based on the records turned over to me, wala po. Hindi po ba normal, regular at ordinaryo lamang na magkaroon ng banta ang Pangulo, ikalawang Pangulo o sino mang mataas na opisyal o sino mang mayaman dito sa ating bansa? Tama kaya kami mga bodyguard sila, di ba? Tama po yan. Araw-araw po ay alam natin na may threat, pero magkakaibang level po. Tama po yun. So, ngayon lang nagkaroon ng task force para imbestigahan yung threat sa Pangulo. Yung po ang punto ni Chis Escudero, obviously lahat naman. Yung mga mayayaman nga, may threat. Tingnan natin kung saan papunta ha. Yung mga mayayaman nga at sikat, yung iba nga sikat lang, hindi pa mayaman. May threat di ba? Kaya nga may mga bodyguards. Lalo na ang presidente, di ba? At kung may mga threat tulad nito at kung ito ang unang pagkakataong ginawa ito ng NBI, ang humahawak na mga bantang ito ay ang PSC na o PSG dati. Tama po ba? Tama po. Kaya po, meron po kaming coordination. Yan. Tutumbukin ko na po yung mga punto ko para hindi ako lumampas sa oras na sinusundan ng lahat. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Kung gandang tanong. May bayad ba? Yung sabihin na lang nating assassin. Hindi, wala namang binanggit si VP Sara na assassin. Wala rin naman silang mapatunayan. Pero para maintindihan nyo, yung papatay ba, may bayad. 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin. Di umano ang Pangulo. May bayad po ba yun o libre? That is the part of the investigation po that we have to establish po. So wala pa. Ini-establish pa lang. Pero nag-witness na siya. Anong kanyang prueba? Yung video ni BP Sara. Yung sinabi ni BP Sara. Na sinabi din ni BP Sara, papatayin siya ni Bongbong. Kaya nga hindi nga pwede gamitin, according to Alan Peter Cayetano, bakit mo gagamitin yung sinabi ni BP Sara at yung video ni BP Sara na patayin yan, pero yung sinabi niyang papatayin siya ng presidente, hindi nyo pinapaniwalaan. Pero yung sinasabi niya na korap ang gobyerno, hindi nyo rin pinapaniwalaan. Namimili kayo. So sa ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapang yun? Tama po, but we consider every possibilities po. Yan. So, ganito kasi yan. Ito'y obvious naman di ba? Halimbawa kayo magbabarkada. I mean, kahit naman sa amin nangyayari yan di ba? Parang pagbiruan, pag magkakasama ang barkada, alam mo nakakabwisit yung mukha niyan. Papatayin ko na yan. Bubugbugin ko yan. Pero nakainom lang. Yung iba naman, alam mo na magbabarkada lang, nagyayabang lang. Alam mo, pag ako talaga kinanti niya, bubugbugin ko yan. Diba? Grave threat na ba yan? Kaya nga ang punto dito ni Chis Escudero, binayaran na ba? Pero iba yung, ito. Bugbugin mo yan. Iba na yun. Diba? I'm sure lahat po kayo, meron kayong usapan na magbabarkada, lalo na pag nakainom, o yung iba naman pag galit na galit. Tatandaan po natin ang konteksto nito. Alam na alam ko po yung konteksto na ito Kasi nandoon po ako mismo dun sa Zoom. Ito yung ililipat si Attorney Zulaika. Dadalhin na sa Women's Correctional ba ang tawag nila doon? Basta ililipat, illegal po yun. Kukunin yung cellphone niya. Di ba? So, syempre, yung Vice President galit na galit. So, naisiwalat niya na lahat. Sinabi niya, yes, no joke, no joke. Pero, of course, tatandaan natin yung konteksto ng sitwasyon na yon. Kasi kung hindi inoperan,
wala namang offer, wala silang mapakitang assassin, hindi po grave threat yun. Yun ang punto ngayon ni Chis. Ang ganda ng tanungan dito ni Chis Escudero, ha? Ngayon, would it matter, Director Matibag, kung sino yung sinabihan niya? Kasama po sa lima niyong pamantayan na binanggit po ninyo ay identity of person involved and capacity. Halimbawa po, kung ang kinausap na ikalawang Pangulo ay kaklase niya sa college na nagtatrabaho sa call center, relevant po ba't mahalaga yon? Kaugnay ng capacity, hindi ba? At kaugnay ng identity ng taong kinausap. That will be considered in the investigation po. So ibig sabihin, hindi po yun babagsak sa valid threat, hindi po ba? Hindi po natin alam at kailangan pong alamin yung kung ano yung pag-uusap o ano po ang mga konsiderasyon. Pero base sa inyong karanasan po, kung retired police, retired military, active police, marahil. May punto kayo, hindi po Mas ba? malaki po ang posibilidad. Pero kung walang military background, walang background kaugnay sa paggamit ng anumang uri ng armas o walang background kaugnay sa anumang karahasang nagawa na niya sa kapwa niya, may basehan din po yun para sabihin yung kabaligtaran, hindi po ba? Titingnan po natin, tama po. At bilang panghuling katanungan, ito pong inyong task force ay binuo para imbestigahan ang mga banta laban sa Pangulo. Wala Oh, yeah, dito muna tayo, okay? So, sa madaling salita, posibleng grave threat, yes. I admit that, posible. Kaya lang conditional. Pero posible ding hindi. Diba? Kasi nga, halimbawa, yung kapitbahay ko. Oh. Halimbawa, yung kapitbahay. Kunwari lang to, hindi ko gagawin to. Ako'y, alam to ng mga kaibigan ko, ako po ay hindi mapanakit. Ako ay mapagmahal. Okay. Halimbawa, yung kapitbahay ko, babae, inutusan ko, patayin mo nga si Baste. May capacity ba siya? Una, babae. Halimbawa, kaklose ko lang, kakwentuhan ko kunwari yung kapitbahay ko na babae. Oh, patayin mo nga yan si Baste, nakakainis. Masyadong pogi. Oh, kunwari lang. Ha? Tinatalo ako. Ayoko na may mas pogi sa akin. Kunwari lang. Ha? Ayoko. Valid ba yon? Diba? Hindi po kasi lahat, ang punto dyan, hindi po lahat ng sinasabi, yun na po. Kasi nag-rely lang solely, ang kanilang ebidensya lang ay nakasalalay lang doon sa sinabi ni BP Sara. Period. Wala nang ebidensya to the contrary. Ngayon, ibang usapan, halimbawa, yung kapitbahay ko, pulis. Ang daming armas. At dating PSG. Patayin mo nga yan si Baste, masyadong pogi. Ayoko nun. Ayun. Tapos binayaran ko. Ayun, delikado na talaga yun. Pag binatay mo, may bonus ka pa. Ibang usapan na yon. Naiintindihan nyo yung difference. Kaya po alam ko nauunawaan ni Matibag yung line of questioning ni Chis. Kasi matalino yan. Matalino. na po itong kinalaman sa ikalawang Pangulo mismo kaugnay ng mga kasong isinampa na laban sa kanya na grave threats at inciting to sedition. Tama po, Your Honor. Thank you, Director Matibag. Unless there are any other... Senator Judge Legarda, I'm sorry, you are recognized. I thought there was no other Senator Judge. That's why I already interjected. Bago tayo pumunta dito kay Legarda, gusto ko lang isingit ito. Ang ganda po nung tinanggap po ni Chis na pabuksan pero limited yung bank accounts ni BP Sara. Alam nyo sa isang banda, okay po yon. Kasi this time, mamamati na ni BP Sara itong mga kalaban niya. Bakit? Naniniwala ako at kayo, alam ko naniniwala kayo na wala silang matatagpuan na korupsyon kay BP Sara. Alam naman natin planted yung yung confidential funds na yan. Una, confidential yun. Tapos, binigay yun December 20. Kaya nga sabi, meron siyang 11 days para ubusin. Talagang, ginawan lang nila ng paraan para masira si BP Sara. So ako naniniwala ako, wala silang makikita sa bank account si BP Sara. Of course, si BP Sara is not perfect. Okay?
I agree with you. Maraming din siyang kapalpakan. Everybody of us, maraming kapalpakan. Pero I'm positive and I'm confident hindi corruption. At alam ko, alam nyo yun. Kaya walang matatagpuan sa bank accounts ni BP Sara. So, mati po sila dyan. Bakit? Kasi siyempre, pag hinayaan niyang kay BP Sara at naging presidente siya, pwede niyang gawin doon sa mga korap. Pabuksan mo din yan. Pabuksan mo din yan. Pabuksan mo din yan. Di ba? Kasi pinayagan na eh. Lalong-lalo na pag isinampa to sa Supreme Court at kinwestiyon yung legality ng pagbukas ng bank accounts ni BP Sara. So halimbawa, yung Supreme Court pumayag, legal yung pagbukas ng bank accounts ni BP Sara, pwede na rin buksan yung mga bank accounts nitong mga magnanakaw. Baka yan pa ang solusyon sa korupsyon sa Pilipinas. Eh paano naman, Coach Oli, hindi pumayag yung Supreme Court? Eh di, invalid po itong impeachment kasi ba't mo pinabuksan? Bawal yun, illegal yun. So, in a way, magiging blessing in disguise, etong hinayaan ng mga senador at ni Chis Escudero ang pagbukas na itong bank accounts ni BP Sara.